Alright, praise. Okay, pakicheck po sa online natin kung okay po yung live natin. Nasira na po yung headset ko so hindi ko ma-check. Okay, so once again, good evening and welcome po sa ating Bible study. Supposed to be, meron po tayong night of Psalms, Hymns, and Prayers, but dahil nga po medyo ano tayo, archipelago tayo ngayon, iba't ibang lugar po tayo, so minarapat po namin na gawing Bible study na lang. So para magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. So ngayon, welcome po sa lahat ng mga nakasali. So nandyan si Mami, ewan ko nasan siya ngayon, naglalakad. Andiyan, asan sila Daddy, sila Siren, sana makasali. And Rodriguez family and Mendez family. Alright, so sa iba naman sa nanonood sa online, good evening po sa inyo. So si Tita Bing, siguro nanonood siya. Hindi lang natin na nababanggit na pero nanonood din naman siya. Okay, so ngayon magpapatuloy tayo sa Matthew 1:11. Again, para po sa kalaman ng mga manonood nito, we are studying Matthew and nasa chapter 1 pa rin po tayo, verse 11. And ang focus natin is yung pre-Babylonian exile kasi nga po binalikan natin yung sa Old Testament. And siguro pagkatapos nito, magja-jump na po tayo sa panibagong mga pangalan naman. So ngayon nga, again, yung nangyari bago po ano ba yung exile? Mabihag or ano tawag doon? Yung bihagin yung Israel no sa Babylonia. So ngayon, ang pinag-aaralan natin is Jeremiah chapter 31. So ito po yung parang naging cross-reference natin. So, let me share the verse para po sa inyong lahat. Ayan. And God willing, matatapos na po natin no, itong chapter 31 this evening. So, bago yan, tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, ikaw po ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. Maraming salamat dahil ang kasiguraduhan ay nasa sa iyo. At ngayong gabi, ikaw po ang magpatuloy na magpapatibay lalo sa aming pananampalataya, sa aming paghawak at pagkapit. At salamat dahil wala po ni isa sa iyong mga iniligtas ang siyang bubuwal dahil ikaw po ang may hawak sa amin at ang kaligtasan ay nasa sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kaming turuan at bigyan mo po ang bawat isa ng pusong mapagkumbaba na tanggapin at isabuhay ang iyong salita. At panalangin ko po kung sino man makakarinig nito, kung kailangan po ng pagpapatibay, pagtatama, at pagpapalakas. Salamat dahil ito iyong gagawin. At sa mga kapatid na puno ng kasiyahan, salamat Panginoon dahil ikaw po ang patuloy na magbibigay niyon sa bawat isa at naway mangyari na pagtibayin ng bawat isa sa pag-ibig na iyong ibinigay, ang pananampalataya at pakikipag-isa. Salamat Panginoon, ikaw lamang bigyan ng papuri. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so ngayon po, verse 38, babasahin lang natin quickly. So I would like to hear si Yana, pakibasa Yana 38 to 40. Okay po. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang lungsod ay maitatayo para sa Panginoon mula sa tore ng Hananel hanggang sa pintuang bayan sa panulukan. At ang panukat na pisi ay lalabas papalayo, tuloy-tuloy sa burol ng Gareb at pipihit sa Gua. At ang buong libis ng mga bangkay at mga abo at ang lahat ng parang hanggang sa batis ng Cedron hanggang sa panulukan ng pintuang bayan ng kabayo. Patungong silangan ay magiging banal sa Panginoon. Hindi na ito mabubunot o madigiba kailanman. Okay, so maraming salamat sa Panginoon para sa kanyang salita. So 38 hanggang 40. By the way, pagkatapos po natin ito, babalikan ko po yung verse 35 or 34 ata. Babalikan po natin yon. Meron lang po akong gustong i-insert doon, Pero focus po muna tayo dito sa verse 38.
So sabi po dito sa Tagalog, nasa na yan. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang lungsod ay maitatayo para sa Panginoon. Okay? So, atin pong napag-usapan no, sa mga naunang verses yung pagbabalik ng Panginoon. Okay? Pagbabalik ng Panginoon sa Israel sa lupain, no? Na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Pero ngayon may kita natin parang merong specific din, no, na gagawin, which is ano yon, ang pagtayo ng lungsod. Okay? So specifically the city of Jerusalem, yung tinatawag na lungsod ng Panginoon. Okay? Now, may binigay po sa verse 38 hanggang 40, mga parang specific na mga places, no? Mute ko lang po kayo, Jamie, no? May mga specific na mga places or parang points para magkaroon tayo ng idea kung ano yung lugar na iyon. Sabi dito, mula sa tore ng Hananel hanggang sa pintuang bayan ng Panulukan. Now, kung hindi natin alam ito, hindi siya magme-make sense. So, to give you an overview, may papakita po ako sa inyo. Teka lang po. Although this is parang physical na map, pero mamaya pag-usapan natin kung ano po ang nito, no. Wait lang. Share ko po yung screen ko. Okay. Nakikita niyo na po ba? Okay. So, nasa na yung mapa na yun? Buti na lang walang picture ko. Baka may mga picture ko. Alright. So, ito lang. May nag-search lang po ako ng parang mapa, no, ng Jerusalem sa time po na Nehemiah, which is connected po ito sa pagre-rebuild, no? And then, kung makikita nyo po dito, dito makikita natin yung Tower of Hananel. Di ba nabanggit po yan? Yan po, dyan po banda yung Tower of Hananel. Tapos, ano pa isa nabanggit? Corner gate. Corner gate po, no? Okay, ito naman yung corner gate. Nandito po siya. Ayan. So, kung makikita nyo yung kabuuan, Tower of Hananel nasa north, corner gate nasa west. And then, ano pa yung susunod na verse? Verse 39. At ang panukat na PC, mamaya focusan po natin itong panukat na PC, no? Ay lalabas papalayo, tuloy-tuloy sa burol ng Gareb at pipihit sa Goa. Now, ilang beses ko na po talagang sinerch kung saan tong dalawang lugar na binanggit dito, Gareb at Goa, pero ayon po sa mga scholars, hindi na po siya makita. Hindi na ma-identify kung saan. Okay? So, yun lang po ang aking masasabi patungkol po doon sa verse 40 at 39. Pero sa verse 40 naman, makikita niyo po dito, at ang buong libis ng mga bangkay at ang abo, ito pong sa verse 40 na buong libis ng mga bangkay at mga abo, actually ito po yung lugar ng tinatawag na Valley of Hinnom. Ito. Valley. Valley or valley? Ito po. So alam niyo po ba kung ano po yung lugar na to? Buong libis ng mga bangkay at ng mga abo. Sino po yung mga nagbasa at tumingin sa mga cross-references? Sige nga po, tingnan po natin sa mga nag-aral. Sino pong tumingin? Ano po to? Anong ginaganap dito sa lugar na to? Sige, Tol. Ako, Tol, ano ko na to eh. Alam ko, parang tambakan to ng ano eh. Parang Smoky Mountain. Ano tinatambak dito, Tol? Mga basura. Okay. Yes. Ano siya, parang, yun nga, tambakan. Pero, to be specific, kung matatandaan nyo po dun sa mga previous na mga Bible study natin, di ba,
may mga hari na sumamba sa Diyos-Diyosan at ginawa nila yung practice na pinapatay or inaalay nila yung mga anak. Tandaan niyo po yon, may mga hari or practices na inaalay nila yung mga anak nila. Dito po yon. Dito yon sa lugar na yon, sa Valley of Hinnom. Dito ginagawa yon, yung pagsunog sa kanilang mga anak upang ialay sa mga Diyos-Diyosan. Okay? So yan po yung lugar na yon. Now, at ang lahat ng parang hanggang sa batis ng Cedron. Saan ba yung batis ng Cedron? Hindi ko po makita, pero nabanggit din dito yung burol ng Kidron. Ito yung Kidron. Nabanggit din po yan di ba? Yung Cedron, yan yung Kedron. Okay, ito. So kung makikita nyo, yung binanggit po sa 38 to 40, which is ito, yung kabuuan nito. Yung Jerusalem, kumbaga. Okay? So, wala lang. Wala lang no? Pinakita ko lang po sa inyo para pag binabasa niyo 38 to 40, magkaroon kayo ng idea, no? Hindi yung parang wala siyang picture sa inyo. So, pero mamaya mapapag-usapan po natin yan. Okay? So, yun po to give you an overview, no? Sa picture nung binanggit doon na mga specific places. So, balikan po natin yung verse 39. Sabi po sa verse 39, at ang panukat na pisi ay lalabas papalayo. Okay? Now, hindi po ba kayo nahiwagaan? Ano tong binabanggit dito na panukat na pisi? Alright? Sa mga small details lang siya na magandang mabigyan po natin ng maintindihan natin para sa future mas ma-appreciate natin or mas makatulong siya sa pag-intindi natin sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, lalo na pagbabasahin nyo yung mga Old Testament books. Okay? So yung panukat ng pisi, kung titingin po tayo sa mga related verses or cross-references niya, makikita rin natin tong panukat na pisi na binanggit din po sa Zechariah chapter 2. Kaya nga sinali ko po siya sa mga sabi ko, basahin niyo po. So punta tayo sa Zechariah chapter 2. Okay? Zechariah. Ano ba sa Tagalog yan? Zechariah. Okay? Chapter 2. And babasahin natin from verse 1 to maybe verse 6 lang, no? Sige. So, pwede bang basahin mo ulit, Ate Yana? 1 to... Okay, wait lang po. Okay, 1 to ano na lang? 1 to 5. Sige, 1 to 5. Tumingin ako sa itaas at nakita ko, at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Nang magkakayoy, sinabi ko, saan ka pupunta? Sinabi niya sa akin, upang sukatin ang Jerusalem, upang tingnan kung ano ang luwag at haba nito. At narito, ang anghel na nakipag-usap sa akin ay umalis. At isa pang anghel ang dumating upang salubungin siya. Sinabi sa kanya, tumakbo ka. Sabihin mo sa binatang ito, ang Jerusalem ay titirahan na parang mga nayon na walang mga pader, dahil sa dami ng mga tao at hayop doon. Sapagkat ako ay magiging sa kanya'y isang pader na apoy sa palibot, sabi ng Panginoon. At ako'y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Okay. So, nasali ko ba to sa pinapabasa kanina? Okay, yes, Zechariah chapter 2. Now, kung papansinin niyo po no, sa Jeremiah chapter 31, verse 38 to 40, doon po parang pinapakita na kasama doon sa pagbabalik ng Panginoon sa mga Israelita doon sa lupain na kanyang ibinigay, kasama doon po yung pagtatatag ng lungsod, which is city, yun nga, specifically the city of Jerusalem, which is yun po ang nakita natin kanina sa picture. Jerusalem yun, tama ba tol? Kabuuan yun, di ba? Ng Jerusalem. Now, alam naman po natin, na pag-usapan na natin, ito po ay patungkol doon po sa tinatawag na Millennial Kingdom. No? So, hindi po ito, yun nga yung physical na parang ang Israel ay magiging ganito-ganyan. But patungkol ito sa kung ano ang inaasahan natin na mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong
Jesucristo. Okay? Now, pinakita dito sa Jeremiah, di ba may panukat? So, kung babasahin pa natin yung ibang mga verses, pag sinabing may panukat, patungkol ito sa ano pag-aano ng teritoryo or basta it talks about territory. Now, kung babasahin natin sa Zechariah, kanina po, hindi ko po binasa, ano bang ginawa kanina? Pinakinggan ko plus binasa ko po yung buong libro ng Zechariah. So, ang Zechariah ay merong 16 or 15 or 14 chapters. So, suggestion ko po, no, gamitin niyo po yung audio Bible. Mas mabilis niyo pong matatapos yung isang book. So, kanina na-amaze na ako. Nagkaroon ako ng overview ng Zechariah in just a span of 30 or 45 minutes. Natapos ko na siya. So, maganda yung audiobook kasi mabilis siya magbasa. Anyway, so, ito pong Zechariah, kung babasahin natin yung buong libro ng Zechariah, patungkol po ito sa ano, parang bibigyan niya tayo ng summary sa kung anong mangyayari, kung ano nangyari dati, at kung ano yung mangyayari sa pagtatapos. Parang ganun ang Zechariah ano siya, kumbaga, hanggang sa pagtatapos, hanggang sa pagbabalik, hanggang sa glorification na mangyayari. Yun po ang mababasa at matututunan natin sa Zechariah. Now, ito naman, we are still in chapter 2 of Zechariah. Okay? At ito ay patungkol sa yun nga, sa kung anong gagawing pagliligtas, no, ng Panginoon. At ngayon, specifically, sinasabi po dito yun nga yung pagtatatag ng city or yung kingdom, no, kaharian ng Panginoon dito sa mundo. So yung tinatawag natin na millennial kingdom. Okay? So kung papansinin niyo po dito, balikan natin yung verse 1. Si Zechariah po to, no? Sabi niya, tumingin ako sa itaas at nakita ko at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Alright? Now, nang magkagayoy, sinabi ko, saan ka pupunta? Sinabi niya sa akin, upang sukatin ang Jerusalem, upang tingnan kung ano ang luwag at haba nito. Specifically Jerusalem, no? At narito, ang anghel na nakipag-usap sa akin ay umalis na yung anghel. At isa pang anghel ang dumating upang salubungin siya. So, imagine niyo may dalawang anghel. At pagkatapos, yung sinabi nung dumating na anghel, sabi niya, tumakbo ka, sabihin mo sa binatang ito. Yung binata po nito ay si Zechariah. Ang Jerusalem ay titirahan ng parang mga nayon na walang mga pader. Dahil sa dami ng tao at hayop doon. Okay? And verse 5, sapagkat ako ay magiging sa kanya'y isang pader na apoy sa palibot, sabi ng Panginoon, at ako'y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Now, kung titingnan po natin, babalikan natin yung Jeremiah chapter 31, 38 to 40. Kung makikita nyo po doon, parang ano siya, no, physical, no? Physical na pagtataguyod ng isang lungsod. Pero dito sa Zechariah, binigyan ng mas clear na picture na ito palang itataguyod na lungsod ng Panginoon sa darating na panahon ay wala pala siyang mga pader. Okay? Although may panukat, no? May panukat, pero wala ng pader. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Actually, binigyan na tayo ng rason eh. Kasi, dahil sa dami ng mga tao at hayop doon. Okay? So, ibig sabihin, during this time, kumbaga, yung teritoryo na sinabi sa 31, Jeremiah 31, 38 to 40, ano pa pala no, mag-i-extend pa, no? Wala na ngang walls, no? Kasi nga marami ang mga tao at hayop doon. At kung may matatandaan kayo sa Jeremiah 31, di ba may binanggit po doon sa verse, teka lang, balikan ko lang po. Verse 27, Jeremiah 31 verse 27. Okay, na-connect ko lang din po, no? Sabi dito, no? Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sambahayan ng Israel at ang sambahayan ng Juda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop. At na-explain sa atin ang binhi, it talks about descendants, no? No? Yung salinlahi or yung anak. And then, sa Zechariah 2, anong verse yun? Verse 4, dahil sa dami ng tao at hayop.
Okay? So, totoo, tunay nga, no? Na yung sinabi ng Panginoon sa verse 27 and 31 na sabi niya, I will sow seed of man with the seed of beast, no? Hayop, kumbaga. And dito naman sa Zechariah, the picture ng lungsod is ano, puno ng maraming tao at hayop doon. Okay? So, ang pinopoint ko lang, ang gusto ko lang din i-point talaga dito is yung sinabi dito sa verse 4, no? Yung city na itataguyod ng Panginoon sa panahon ngayon, wala na pong pader. Okay? But, actually, may pader siya. But anong pader po yon? Verse 5, no? Sapagkat ako'y magiging sa kanya isang pader na apoy sa palibot. Sino magiging pader? Ano bang representation ng pader? Sige. Protection. Diba? Pag pader, protection yon, no? So, ibig sabihin, sa time na ito, God will be the protection, no? Yung protection ng Israel na tinatawag. Okay? Now, maybe hindi pa siya nagme-make sense sa inyo, pero mamaya, no, mas maano natin yan. So, balik tayo sa chapter 31 at mag-focus tayo sa 40. Okay? Now, keep in mind, yung city or the new city, the new Jerusalem, will have wala po yung pader, but God, as ang Panginoon na magiging pader noon bilang apoy. Bakit kailangan ng proteksyon? Bakit kailangan pa rin ng pader? Bakit ang Panginoon magiging pader? So I think verse 40 will help us understand. Sabi po sa verse 40, ang buong libis ng mga bangkay at mga abo at ang lahat ng parang hanggang sa batis ng Cedron, hanggang sa panulukan ng pintuang bayan ng kabayo, patungong silangan ay magiging banal sa Panginoon. Okay? Magiging banal. So imagine niyo po yung city na yon, magiging banal yon sa Panginoon. Okay? So, at hindi na ito mabubunot o magigiba kailanman. So, itong mga salitang ito, magpapakita sa atin na itong kaharian na ito, wala nang makakasakop, wala nang makakatalo, wala nang makakapasok, wala nang makakagulo sa kanila. So you see why? Because God is their protection. Now, sabi dito, no, kailanman. So magpakailanman, forever, for eternity. Pero ang gusto ko pong bigyan ng pansin, yung sinabi dito na magiging banal sa Panginoon. Now, meron pong dalawang related or cross-references dito sa salitang banal. So, sinama ko po siya dun sa GC, Joel chapter 3 verse 17 at Zechariah 14:20. Basahin po natin yung Joel. Okay? Joel chapter 3 verse 17. So, sabi po dito, at inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos, na naninirahan sa Zion, na aking banal na bundok. Kung magkagayoy, magiging banal ang Jerusalem at hindi na ito daraanan ng mga dayuhan. Okay? So, ulitin po natin, ito po ay patungkol sa yun nga, no, yung sa panahon na darating ang Panginoon upang itaguyod ang kanyang kaharian dito sa lupa, no, yung tinatawag natin na millennial kingdom. So, tingnan niyo po, no, hindi na ito daraanan ng mga dayuhan. And kanina, nakita natin, sino ang magiging pader nito? Ang Panginoon. So, wala nang lapit o wala nang makakagiba. Again, wala nang makakapasok, no? So, mas bigyan natin pansin yung Zechariah ulit, chapter 14, verse 20 to 21. I think this is the last chapter for Zechariah. Sabi dito, sa araw na iyon ay isusulat sa mga kampanilya or bells, no? Jingle bells. Alright? Isusulat sa kampanilya ng mga kabayo. May kampanilya pala yung kabayo. Anong purpose nun? Hindi ko lang naanata eh.
sa time ba nila, ano bang ano, para malaman na nandyan na? Ano ba? Or para hindi sila masagasaan? Kasi di ba dito, dapat may tunog yung motor mo para hindi masagasaan. So anyway, sabi dito, sa araw na iyon, anong araw na iyon na binabanggit dito? Again, ito po yung time na pagbabalik ng Panginoon, no? Sa araw na iyon ay isusulat sa mga kampanilya ng mga kabayo, banal sa Panginoon. Ang mga palayok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga mangkok sa harapan ng dambana. Listen carefully to these verses, no? 21. At bawat palayok sa Jerusalem at sa Juda ay magiging banal sa Panginoon ng mga hukbo upang lahat ng mag-aalay ay gamitin ang mga iyon sa paglalaga ng laman ng handog. Hindi na magkakaroon ng mga Kananeo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo sa araw na iyon. So this is another information sa kung ano po yung magiging picture nung kaharian or yung city, no? Balikan natin verse 20. Sa araw na iyon ay susulat sa mga kampanilya ng mga kabayo, banal sa Panginoon. So let me help you. Let me guide you, no? Right tayo ngayon. Meron po ba kayong matatandaan, lalo na sa mga nagbasa po ng Old Testament, meron po ba kayong matatandaan na isang bagay na sinusulatan ng banal sa Panginoon? Lalo na yung nagbasa na po ng first 5 books, or specifically Leviticus or Deuteronomy. Pero mas ano yung sa Leviticus, may nilalagyan po na bagay ng banal sa Panginoon. Meron po ba kayong matatandaan? Yung mga nagbasa ng Leviticus. Sige, Tol, may matatandaan ka, Tol? Parang naka-inscribe pa. Holy to the Lord. Holy to the Lord. Holy to the Lord. Oo. Ewan ko, wala akong matandaan, tol. Ano ba, bagay? Bagay. Sinusuot. Okay, yung sa mga priest. Yon. Yes. Yung turbante nila. Yung parang nakalagay sa dito nila. Yun po, meron nakalagay po doon na banal sa Panginoon. So, ano kayang purpose nun? Tol, alam mo ba anong purpose nun? Or anong significance nun? Banal sa Panginoon. Talagang pagpapakita na ang kabanalan ng Panginoon ay hiwalay sa kumbaga sa secular or sa mundo. Hiwalay siya sa mundo. So kaya kailangan may label talaga na banal sa Panginoon. So para sa kanya yung signifying nun. Ayun, actually, praise God sa sagot, no? Salamat sa Panginoon. So, actually, yun yung ipo-point dito eh. Yung sinabi po ni Kuya, 'di ba? Dati, okay, in the Old Testament, yung turbante ng high priest or ng priest, may nakalagay po talaga diyan, holy to the Lord or banal sa Panginoon. Ibig sabihin sila po ay separated, no? Sila po ay hindi pwedeng gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa secular na mga bagay. But ang kanila lamang pong gagawin ay magsilbi sa Panginoon, sa bahay ng Panginoon, sa templo ng Panginoon. Kaya po may naka-inscribe sa kanila, banal sa Panginoon. Pero kung papansinin niyo po, sa araw na iyon, ano po yun? Sa darating na time na babalik ng Panginoon o yung tinatawag na Millennial Kingdom, sa araw na iyon ay isusulat sa mga kampanilya ng kabayo. Ano po yung parang pinapakita? Ano yung pinapakita? Bakit lalagyan mo ng banal sa Panginoon yung kampanilya, yung bell ba sa mga horses? Well, kung yun nga, sinabi natin kanina, sa Old Testament, ang nilalagyan po noon, yun, turbante ng punong pare na nagsisilbi sa Panginoon. Pero bakit ngayon, sa araw na iyon, pati yung kampanilya ng kabayo ay lalagyan? At para mas bigyan pa kayo ng idea, ang mga palayok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga mangkok sa harapan ng dambana. Okay? So even yung mga maliliit na mga palayok or
mga bagay-bagay, magiging banal na din siya. Kasi magiging gaya na sila ng mangkok sa harapan ng dambana. 'Di ba? So, and then, at bawat palayok sa Jerusalem sa Juda ay magiging banal sa Panginoon na mahukbo. So, lahat na po ng gamit, no? So, ano pong pinapakita dito? Sa araw po na iyon, sige. Sige, tol. Ewan ko tol, pero ano na talaga, kumbaga, dito natin, kasi tayo, as Christians, parang nakita na natin talaga yung bagay. Lahat ng bagay ay, nagpapakita talaga ng himaya or yung glory sa Panginoon. So, dito, kanina, do sinabi ko yung pagiging hiwalay yun nga, yung banal sa Panginoon. Dito naman, parang pinapakita na wala na yun, parang wala nang secular, wala nang holy. All are holy in the presence of God. Parang ganun. Amen. Actually, yun po talaga yung sagot. No? Ibig sabihin, sa araw po na iyon, wala na pong division between ito, banal sa Panginoon, ito, para to sa secular na bagay. But sa araw po na iyon, lahat po ay magiging banal na sa Panginoon. Sige, tol. Tapos, yun nga, may sinasabi kasi dito na sa araw na iyon. At tapos kanina, tapos sinabi rin natin na ito ay, it talks about, kumbaga, ang pinag-uusapan nito, or ang tinutukoy nito ay yung millennial kingdom nga. So kaya nga maigi na pag-aralan talaga natin yung millennial kingdom o yung paghahari ng Panginoon sa mundo. And ako, sa view or sa pananaw ko sa ngayon, natunay na ang Panginoon ay naghahari na. At siya ay naghahari sa kanyang templo at yun ay ang kanyang mga pinabanal, ang kanyang, kumbaga yung remnant ba, na though sa panahon natin ngayon, nakikita talaga natin, secular world, yung lahat ng bagay na nasa mundo or yung mundane things kung tawagin, talaga, kumbaga, kung titingnan mo at face value, yung superficial, talaga, kumbaga, parang hindi mo makikita yung kabanalan, no? Actually, yung kabaligtaran niya ang nakikita natin. Pero ito kasi, it talks about yung Jerusalem . And pag sinabing Jerusalem, saan ba naghahari ang Panginoon? Naghahari ang Panginoon sa pinaghaharian ng kanyang salita. At yun ay ang puso na bawat, yun nga, yung napag-aralan natin sa 31, na nasa puso na, kumbaga nakaukit na sa puso, hindi na sa So ako, isa ako sa talagang naniniwala, tol, na ang paghahari ng Panginoon ay ngayon sa buhay ng bawat isa na nananampalataya sa Kanya. So parang para sa akin, it's not a future event. It is an event na nakikita natin from day to day, the day you were born. Kumbaga, the day you are born again pala ang ibig kong sabihin. Parang ganun ang ko dito. Yun lang, yung view ko lang yun . And for the sake of discussion, pwedeng meron din kayong masabi or yun lang. Okay. So, yung po nabanggit po ni Kuya kanina, meron po kasing tatlo yun, tol, di ba? Dalawa. Dalawa. Marami. Marami. Maraming view. Maraming view. And, kumbaga, kaya ang kagandahan kasi talaga pag nakikita mo na yung Panginoon ay nagbibigay siya ng kanyang salita at yung binigay niya ng salita at yung kanyang ipinahayag na salita ay atin na talaga. Kumbaga, kung ano yung view natin ngayon, most probably, yun talaga yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin. And sa akin, yun ang pagpapahayag ng Panginoon na tunay na siya ay naghahari. At sa kanyang mga pinabanal ay lahat ay banal na, no? Parang ang nare-remind ako parati yung 1 Corinthians chapter 2. Yung yung
parang ano natin, pag-value natin ng mga bagay. Lahat ay banal sa Panginoon. Parang ganun. I see. Okay. Alright, sa akin naman, ang na-picture out ko kasi dito, tol, yung pagbabalik talaga ng Panginoon. I mean, I totally agree sa sinabi mo na the Lord is already reigning, no? The Lord Jesus Christ is already reigning. Siguro yung ano lang, yung parang tinatawag dito, yung alam mo yun, yung parang yung marirealize na lahat at makikita na lahat natin na nandyan ang Panginoong Hesukristo. So yun ang nakikita ko dito, yung tinatawag na pangyayari. Kasi sa ngayon wala pa eh. 'Di ba, we are still waiting. Naghihintay pa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. So sa akin naman, sa pag-aaral ko nito, ang natitake ko is, ito yung mangyayari pag bumalik na ang Panginoon. Okay, na totally everything will be holy. Kaya nga, I agree na tayong mga pinahayagan, we recognize na lahat ay banal na sa Panginoon. 'Di ba? Lahat ng iyon. Pero yun nga, yung parang ano bang term ang dapat pwedeng magamit? Alam mo yung parang yung sa mata natin, sa physical nakikita natin, ito yung nakikita ko na mangyayari na everything, ito yun nga yung sinabi na yung pader is parang apoy, na ang Panginoon niyon, parang ganun ang. So yun, no? Sa mga nakikinig, paano ba natin explain yan to? Hindi, actually, kumbaga, dahil nga sa sinabi ng ano yung dito pa rin sa Jeremiah 31, na hindi mo na kailangang sabihin sa kanila eh. Kasi do siya ang pader, no? Siya yung pader. Yun yung outward ano niya, siya ay nakapalibot sa atin, no? Pero on the inside, nandun rin siya. So, doon nakikita natin yung kumbaga, Yes. He is all in all. He is all in all. Kumbaga, nandyan siya sa lahat. No? And ang nakakaunawa lang nito ay yung talagang pinagpahayagan, yung binigyan niya ng bagong puso. So, yun. Actually, nasa Jeremiah rin yun. Jeremiah 5 yata. So, ayun. Okay. Okay. Sige, salamat, tol. Okay, so, ayun po, no? During itong sa araw na iyon, everything will be holy para sa Panginoon, banal sa Panginoon. And actually, meron po akong nabasa din, no, na ang Panginoon talaga yung templo na, no? Hindi na siya yung parang may picture ka pa na ito may ano ba yung mga nakapaloob no sa templo, but ang templo na mismo ay ang Panginoon. So parang ganoon, hindi ko lang siya clearly na mai-share sa inyo, pero sige, patuloy lang natin po, no. Sige, Tol. Dito sa 21, yung huling talata, hindi na magkakaroon pa ng Cananeo or Canaanite. So, ito, lingwahe kasi ng Hebrew to eh. Pag sinabing Cananeo, parang tayo yan, meron tayong prejudice na kung ano yung Canaanite sa kanila. It talks about yung hindi nga mga banal na tao. So, sabi dito, so ito, maintindihan to ng isang Hebrew na yun yan, bumabasa nito na sa paghahari ng kabanalan ng Panginoon ay wala na talagang hindi ka banal. Kumbaga lahat ay banal na sa Panginoon. Sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo sa araw na iyon, yun ang sabi dito. At sa ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo yung pananaw ko dito is now Jesus Christ is having his reign on earth, and that is through his remnants here on earth. Bakit ko nasabing remnants? Kasi actually, itong Jeremiah, diba, talagang si Jeremiah, kaya naging Jeremiah si Jeremiah kasi he was predestined by God to be the prophet to all the nations. Kumbaga, though meron siyang mga taong-tao talaga si Jeremiah, alam niya na siya ay bata pa, pero at least nakita niya yung sense na yung gagawin niya bilang propeta,
siya talaga ay itinalaga, no, bago pa man ang siya ay pinorma ng Panginoon sa sinapupunan ng kanyang nanay. So dito nakita talaga na dito nakita ko talaga tol na how God, kumbaga, pag ang Panginoon nagsabi na ang kanyang ang kanyang panukat ay kanya nang kumbaga kanya nang kumbaga naiunat na yung PC ng panukat at nakita natin na kumbaga limitless, boundless, no? Kumbaga talaga makikita natin na God is reigning over all. And ngayon, kaya nga po napakaganda na na ang paghahari ng Panginoon ay nasa kanyang iglesia. Kasi alam niyo po sa iglesia, hindi talaga kailanman nahayaan ng pastol nito na may maka-escape at meron ding makapasok, no? So boundless siya pero yung wall niya is rigid, talagang matibay pa sa bato sapagkat ito ay bato, no? At sa batong ito ay tinutukod ko ang aking simbahan, ang aking iglesia. So what is our foundation? Siyempre, the King, no? Diba? Siya ang pundasyon, siya ang ulo, siya ang lahat sa lahat. So dito sa Zechariah pinakita talaga na it is Jesus Christ, no? Jesus Christ, the visible man, no, na nakita natin. He is not invisible. Though dito, yung wall na yun, it's invisible, di ba? Pero clearly, it is visible to the eyes of those na talagang pinagpahayagan ng Diyos. At kung nakikita mo ang Panginoon ngayon, and so ito, yung salita ni Zechariah ay katuparan ng kanyang So in the midst of the unholy, no? How can those people, tayo na mga kanyang pinagpahayagan ay namumuhay sa kabila ng tayo pinalilibutan ng mga lahat ng mga bagay, even ourselves, di ba? Tayo, kumbaga, we are bound by our flesh, no? Which is an unholy thing. Pero sabi nga ng Panginoon, wala nang ganun. Lahat ay banal na para sa Kanya. So, it's a mystery, no? Pero it is clear in His Word. Kumbaga, pinagpahayag na sa atin. Sige po. Salamat, Tol. No? So, baka meron po kayong tanong or nakaka-follow po ba tayo? Ayos lang po ba kayo? Siguro bukas, we will discuss yung Hebrews 10. Bigyan ko lang po kayo ng overview. Kasi po, gusto ko pong balikan yung sa Jeremiah. Teka lang, tingnan ko po, no? Jeremiah verse 33 at 34. Babalik na lang po tayo sa 33 at 34. Kasi nga po, di ba kahapon, mas binigyan natin ng pansin yung lumang tipan at yung bagong tipan, no? Mas binigyan po natin ng detalye pa para mas maging klaro sa lahat. So, binanggit kasi itong 33 at 34 sa Hebrews. Kung binasa nyo po yung Hebrews 8, chapter 8, 9, tsaka 10, binanggit po doon yung 33 at 34. So, nasa conviction ko naman yung yung parang yung magiging response, no? Ano yung parang magiging, alam niyo po yan, yung resulta, no, ng bagong tipan para sa kanyang mga mga iniligtas. So kaya po pinabasa ko po yung Hebrews 10 verses 19. So bukas siguro maganda rin po yon na last na verse na ating aaralin sa huling araw din po ng taong ito, no? So, bukas, para po sa lahat, basahin niyo po yung Hebrews chapter 10. Pwede po kayong mag-extend sa 11 hanggang 12. Okay, pakibasa po yung tatlong chapters na yon. So, yun po ang ating pag-uusapan bukas.
Hebrews chapter 10, 11, and 12. Yung 12 hanggang verse 4 lang pwede na. Okay? So maganda po 'yon na atin mapag-usapan sa pagtatapos natin, no? Sa Jeremiah 31. So, meron po ba kayong gustong idagdag or itanong bago tayo mag-end for this evening? Tol, dagdag tol, baka may additional ano ka. So, ano lang, ang madadagdag ko lang talaga is tunay ang paghuhukom, no? At ang Panginoon ng Israel, ang ibig ko sabihin yung God ng Old Testament is the God. He is God, no? Kumbaga, wala na tayong ibang bagay na masasabi sa kanya. Siya ay Diyos, no? At we are blessed na kumbaga tayo ay pinagpala na at masaya tayo na ito ay naririnig natin. Ibig sabihin, binigyan niya talaga pala tayo ng pandinig, no? At matang nakakakita. Kasi actually, si Jeremiah rin nagsabi, no, nung 17:9 ba yun, tol? Yung the heart is wicked. Di ba? Kumbaga, wala talagang nakakaunawa. So, kung tayo ay binigyan ng puso na bago ng Panginoon, atin itong ipagpasalamat sa Kanya. Talagang in His time, actually, pag sinabi ko pong in His time, ito, lahat na nangyayari ay kasama doon. Kumbaga, yung providence ng Panginoon ay naandyan, no, sa sanlibutan. Kumbaga, hindi niya kailangan tong ibigay sa atin, pero kalooban niyang ibigay. So, merong hindi tumatanggap at merong tumatanggap. At doon sa mga tumanggap, sila ay nakatanggap dahil ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng puso para tanggapin ang mga bagay na yun. So, talaga, kumbaga sana makita natin, no, kung gaano ang isang natural na tao, yung natural man, kung paanong hindi talaga kailanman natin hahangarin yung mga bagay na to. At kung hinahangad natin itong mga bagay na to, ibig sabihin may pag-asa tayo, ibig sabihin tunay na tayo ay naligtas na. At yung kaligtasan na yun ay hindi na mawawala sa atin. So, kung pagbalik-balik ta rin pa man ito, na mga yung words, pilipitin man natin kung saan natin ilagay. Pero yun talaga yung message eh. Kaya nga po, nung nabasa ko na hindi na magkakaroon pa ng hindi banal or yung kaneneo sa bahay ng Panginoon. Kasi talagang yung salita niya ay enough at ito ay naghayag na ito ang tunay, ito ang totoo. So lahat ng hindi totoo ay hindi nahahayaan sa paghahari ng Panginoon. Kaya nga po, 'di ba? Tunay na naghahari sa taong iyon yung sumusunod sa aking salita. At yung hindi sumusunod, klarong hindi pinaghaharian ng Panginoon. So, again, yung pagsunod po, it is not yung pagsunod natin sa moral law o yung Mosaic covenant, no? Or yung binigay sa Mount Sinai. Kasi baka yun pa rin po yung nasa isip natin. Ang pagsunod po ay yung pagtanggap at saka pag-unawa. Yung word na pag-unawa po eh. Kasi maraming nakakaalam pero hindi nakakaunawa. Kaya nga po, merong clear dividing line, no? Na pumapagitan sa kaalaman at wisdom o yung karunungan, no? At yun po, kumbaga sana mahalin natin ang karunungan. At kung minamahal natin ang karunungan dahil yun ay binigyan tayo, kumbaga ito ay nahawa sa atin. Kaya kung makikita nyo, nagiging banal ang isang bagay pag sinabi ng Panginoon, banal. Yan ay banal sa Panginoon. Kaya kumbaga ito ay kanyang gracefully na ipinasa or inihawa sa atin yung yung kabanalan na dapat ay sa kanya, 'di ba? Pero bilang siya ay kung ano siya at kung ano yung ginagawa niya,
So siya ay nagpasya, or it is God's will na ibigay sa atin yung kabanalan na yun sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. I hope it makes sense, ano. Pero sa akin nagmi-make sense naman. Pero yun lang yung madadagdag ko, tol, sorry. Amen. Ayun lang. So, okay na yan. Hindi, ano lang, no, siguro, ano ba, yan, siguro paalala lang din talaga sa bawat isa. Kasi, siguro marami sa atin, meron sa atin, malakas ngayon, meron sa atin, mahina, or meron sa atin, may gana, meron sa atin, walang gana, meron sa atin, namumuhay sa dating gawi, or meron sa atin, hindi nag-aaral ng salita, meron sa atin, grabe mag-aral ng salita, meron sa atin, walang pakialam sa salita, or kumbaga, meron sa atin, mas mahalaga yung mga tinatawag na secular na bagay, o mga bagay sa mundo, or meron sa atin, mas mahalaga ang pagtatrabaho, or pag-earn ng pera. Yan, magandang paalala yon sa atin, sa bawat isa sa atin, na meron talagang paghuhukom, at meron talagang magiging totoo talaga, no? Ang pagliligtas ng Panginoon sa isang buhay na iniligtas niya. So, salamat sa Panginoon kung tayo po ay naghahanap, no? Hinahanap siya. Salamat sa Panginoon kung tayo po ay mayroong, yun nga lagi kong binibigkas kasi natutunan ko din to sa Psalms yung pagkahilig ay sa Proverbs yung naway ang puso natin ay ihilig, no, sa kanyang salita, no? Yung nanaisin ang kanyang salita. So, balik po talaga tayo sa kanyang salita. Kasi walang magiging kaalaman at hindi tayo magkakaroon ng pag-unawa at karunungan kung hindi sa salita ng Panginoon, no? So, inihayag niya at nandyan na ang kanyang salita. So, sabi nga dun sa binabasa natin, tol, no? Yes, meron pong general revelation. May tinatawag na general revelation. For example, yung kalangitan that reveals God, no? Pero that is very common to all mankind. Lahat nakikita 'yan. Pero meron pong tinatawag na specific or ano ba yung specific or special revelation? Special revelation. At ano 'yun? Yun po yun ay makikita yun sa pag-aaral ng kanyang salita. No? So, we really need to study the word. So, kapatid, kung nawawalan ka ng appetite, pero actually, hindi dapat mawala, no? Pero, again, no, gusto ko lang encourage ang bawat isa. Bumalik tayo sa salita niya, no? Ayun po, lalo na ngayon, no, mag-New Year, marami po kayong mga party siguro. Siguro excited kayo sa ganung bagay. Pero ang excitement talaga ng isang binuhay ng Diyos is presensya niya. Di ba? Yan talaga ang inihangad at inihintay, inaasam natin. Sige, tol. Ayun, yun, sinabi mo rin, tol, yung siguro excited kayo sa mga ganung bagay. Actually sa akin, tol, excited talaga ako sa mga ganung bagay. No? And kung ano yung, alam mo yung kung ano yung kumukontrol sa akin is pag nakakabasa ako ng salita ng Panginoon, doon ako na bumabalik sa Kanya. Kasi it is natural for a man talaga na mahina. Mahina talaga tayo. And that is by design. God also designed it kasi in His sovereignty, ako nakikita ko na talagang it is part of the design to make us weak. Kasi if we are not weak, we will not go back to Him. Kumbaga, kaya nga everyday tayong magpapa-charge. Kaya nga, as
si God, He described the word as the bread. Di ba? At dapat araw-arawin mo. Araw-arawin. So, it is natural for a man to sin. But we no longer are natural. Kasi nga, dito pinapakita natin na talagang, kung ikaw ay pinabanal na sa Panginoon, so banal kang tunay. So, ang titingnan mo ay kung ano yung kabanalan ng Panginoon. At yun ay makikita mo lang sa pamamagitan ng kanyang salita. So, again, kaya nga, natuwa again ako na naririnig ko ang Panginoon na sabi niya, baka sabihin niyo ano ako, Pentecostal naririnig ko ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita at sabi ng Panginoon, hindi ko inihiling na sila'y kunin mo sa mundong ito. Okay? So even our very existence dito sa mundong ito, God already know that we will, yun talaga ang yung pita ng laman, we will always crave sa lahat ng kalayawan. At hindi nawala sa atin yan the moment we receive Jesus Christ. Nandyan. But the assurance is God is talking because He already revealed His word. Not in paper or hindi na po sa papel o sa bato, pero nasa puso. No? Ibig sabihin, pag mag-aaral ka ng salita ng Diyos, nandyan yung banal na spirito sa'yo, it will all make sense. No? Minsan, kinukulang lang tayo sa pag-aaral. But once you read the Word of God, nandyan siya eh. Kaya nga, kagagabi na pagtatanto ko, ano bang masahangarin ko, yung napakalaking library o yung Holy Spirit? No? Kasi kahit gaano kalaki yung library mo, lalaki lang yung ulo mo sa kaalaman, pero walang karunungan. Kasi ang karunungan, nasa sumulat. So, yun yung para sa akin, yun yung covenant na hindi talaga, yun yung new covenant, yun yung grasya na binigay sa atin ng Panginoon. The assurance na kahit tayo makasalanan, tayo ay banal, no? Hindi dahil sa atin, at hindi rin dahil sa banal na espiritu. Kasi pag ganyan, banal na espiritu, well, Pentecostalism po yan. Banal tayo dahil kay Kristo. Kaya ang isang iglesia na puro Espiritu Santo ang sinasabi, that is a false church. Kasi dapat nasa katotohanan, no? At ang katotohanan ay na kay Kristo. Okay? So si Kristo ang lahat para sa lahat. Okay? So yun lang yung naano ko, tol. So again, excited. Excited is excited, pero maano mo talaga na you will be more excited once God revealed to you yung more exciting, and that is His truth. Kumbaga. Amen. Sige po, bago po tayo magtapos, baka meron po kayong gustong idagdag or i-share or tanong. Meron po ba gusto magsalita? Okay, so kung wala na po, salamat sa Panginoon, no, sa kanyang salita. I know that God is moving kasi hindi naman talaga siya nawawala. And alam ko na patuloy niya po tayong pinapatatag, pinapalago, iniingatan. So, lahat ng kaluwalhatian ay para sa Kanya. So, patuloy po tayong mag-aral, patuloy natin kilalanin ang ating Panginoon, patuloy natin siyang hanapin. I mean, nandyan na siya, nahanap na natin. Ang ibig ko lang po sabihin yung, alam niyo yun, yung, kumbaga, basta, yun na yun. Okay? So, God bless po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong habag at iyong awa at sa iyong pag-ibig at sa iyong soberanya na siyang may hawak ng lahat. At tunay nga, Lord, na ang lahat ng mga bagay ay nakaayon at kailanman ay hindi ito mabubuwag at kung ano po ang iyong itinalaga ay siyang mangyayari. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, kami po ay iyong iniligtas, kami na mga walang karapat-dapat ay hindi karapat-dapat. At salamat, Panginoon, at aming inuulit na sa iyong habag kami ay naligtas, sa iyong biyaya kami naligtas.
sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus na siyang naging kabayaran para sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon at ikaw ang hari at tunay na naghahari at ikaw po ang pabigyan ng kaluwalhatian sa lahat at habang buhay, habang panahon. Maraming salamat Panginoon sa patuloy na pag-iingat na ginagawa mo. Ang iyong kalooban lamang ang siyang mangyari at may sa buhay ng iyong mga iniligtas. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa lahat at ingat po kayo. See you bukas po, no? 5:30. Okay. Bye-bye. Bye-bye. God bless.